Representative Gloria Macapagal Arroyo namumuro umanong pumalit kay Speaker Bogie D sa Kamara. Umaabante sa eksklusibong balita si Abante reporter Isaiah Mirafuentes. Medji Wedge, muli na namang umuugang usapin ng kudita dito sa House of Representatives. Yan raw ay upang makaiwas si Vice President Sara Duterte sa posibleng pagpapatalsik sa kanya. Muling umuugo ngayon sa House of Representatives ang usapin ng kudita at paraan di umano ito ngayon para mailigtas si Vice President Sara Duterte sa kanyang kinaharap na impeachment complaint sa Kamara. Base sa source ng Abante, nahuli ang pag-uusap ni na dating Pangulo at kasulukuyang Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo at Vice President Sara Duterte. Flashback muna tayo. Matatanda ang taong 2018 nang magkaroon rin ng tensyon sa Kamara. Bago kasi magsimula ang sona ni FPRRD ay nagbutuhan ng mga mambabatas na patalsikin si Noy House Speaker Pantaleon Alvarez at nakuha ni Arroyo ang posisyon ni Alvarez at ang ugong noon na si Noy Davao City Mayor at ngayon Vice President Sara Duterte ang nasa likod ng pagpapatalsik kay Alvarez. Taong 2022 naman ang manalo ang unit team ay pumorma si GMA na maging speaker subalit ang binasbasan ng palasyo ay si Martin Romualdez. Base sa source, itinutulak muli ngayon ni Duterte si Arroyo na muling pamunuan ng lower house ng Kongreso pero mukhang malabo ito dahil 160 na boto ang kailangan para mapatalsik ang kasalukuyang House Speaker na si Bogie D. Ngunit hindi pa umaabot sa 30 ang nagpahayag ng suporta sa balak na kudita. Sa mensahe ni Caloocan City Representative Egay Irice, duda siya na magtatagumpay ang kudita dahil hawak ng kasalukuyang liderato ng Kamara ang biyaya. Samantala, ayon naman kay Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez na matatanda ang tila umabogado kay VP Sara noong huling pagdinig sa impeachment. Sinabi niya, wala raw siyang naririnig na may kusapin ng kudita. Ngunit ayon kay ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio, kung may kudita, patunay raw ito na bagsak na ang administrasyong Marcos. Kung pagpapalit ba ng speaker, as a rule, sino man ang maging speaker, ibig sabihin yung may numero ng mayorya, generally ay yung may basbas ng presidente. Ngayon, kung papalitan ng speaker nang walang basbas ng presidente, pinapakita lang ito na lame duck na talaga ang nakaupo sa Malacanang. Wala pang sagot ang kampo ni Speaker D kaugnay sa balibalitang pagpapatalsik sa kanya. Medyo Wedge, kung sakali man nga mapatatalsik ang kasalukuyang House Speaker, base sa konstitusyon, hindi kayang mapahinto ng papalit na Speaker ang mga nakabimbing impeachment complaints. Pero kaya niyang maimpluwensyahan ang magiging takbo at kahihinatnan nito. Balik muna sa inyo.